Ibig sabihin makapangyarihan ka. Pero sana, sa sundalo mo na lang din ibinigay ang kapangyarihan mo at hindi sa katulad kong mahina. Dahil alam kong may busilak kang puso na katulad ng iyong ama. Ang kabutihan ng iyong loob, malakas na kapangyarihan para panghawakan ang responsibilidad na dala ng sibat. Pakito, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nangyayari nasa aking plano. Katulad na katulad ka rin ng iyong ama. Marahil ay nagtataka ka kung sino ako at ano ako. Subalit hindi pa ito ang tamang panahon upang ipakilala ko ang aking sarili sa iyo. Bago ko simulan ng kwento, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, Pepeng Arcangel, mag-subscribe ka na. I-hit mo na din ang like button at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa mga Tagalog horror stories. Kwentong aswang, kwentong engkanto, kwentong agimat, kwentong mutya, kwentong anting-anting, at mga kwentong kababalaghan na hango sa tunay na buhay. Yun lang mga kapepe, at simulan na natin ang kwento. Anak ng yumaong sundalo si Pakito. Simula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa pagkikibaka sa mga rebelde, siya na ang tumayong haligi ng kanilang pamilya. Kaya sa murang edad, natuto na siyang magbanat ng buto para sa kanyang kapatid at sa kanyang inang may malubhang karamdaman. Maliban sa pagsasaka ng bukirin na naiwan sa kanila ng kanyang amang sundalo, natuto rin si Pakito ng pangangaso. Dahil nung kabataan pa lamang niya, madalas nilang ginagawa ng kanyang ama iyon. Ang natural na galing ng ama ni Pakito, kanyang naman. Ang talas ng pakiramdam sa kagubatan at ang pag-asinta sa hayop gamit ang sibat, lahat ng iyon, namana niya mula sa kanyang ama. Malaki ang tulong ng pangangaso sa pamilya ni Pakito. Kaya madalas kung saan-saan kagubatan napupunta ang binata kasama ang kanyang mga kaibigan upang mangaso. Sa kanilang baryo, ang kanilang samahang magkakaibigan naging bantog dahil sa galing nila sa pangangaso. Sabi pa nga ng ilan na si Pakito daw, may gabay na engkanto dahil sa galing nito sa pangangaso. Binibiyayaan siya dahil mabuti siyang anak. Kilala din kasi ang kanyang ama sa baryo na maasahan at matulungin sa kapwa, kaya sinasang-ayunan nila ang ganong bagay patungkol sa kanya. Pinabulaanan naman ng binata ang mga ganong bagay at sinabi na ang kanyang galing, natural lamang. At lahat ng yon, itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama. Isang hapon, tinungo ng kaibigan ni Pakito ang kanilang bahay na nagngangalang Santino upang ayain siyang mangaso. Ayon dito na, 1 linggo na daw silang walang huli nun nung hindi nakakasama si Pakito sa kanila. Napangisip pa nga si Pakito noon nang marinig ang tinuro ng kaibigan. Pasensya na Santino, masyado lang talagang maraming ginagawa ngayong linggo kaya hindi ako nakakasama. May sakit din kasi si inay, pero ngayon makakasama ako. Wika ni Pakito kay Santino. Dagdag pa ng binata na kinakailangan niya ng pambili ng gamot sa kanyang ina para sa karamdaman nito, kaya kinakailangan niyang mas lalong magsipag. Hanga talaga ako sa iyo kaibigan. Mabuti ka talagang tao, tugon naman ni Santino. Napailing na lamang noon si Pakito at sinabi na huwag siyang bulahin nito dahil sasama naman talaga siya sa pangangaso kahit hindi pa niya iyon gawin. Nagtawanan na magkaibigan pagkatapos noon. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha na ni Pakito ang kanyang sibat at sisidlan at nagpaalam na sa mga kapatid at ina na mangangaso ito kasama sila Santino. Nabigla naman noon ang kanyang ina dahil inakala nitong walang pupuntahan ang binata ng araw na iyon. Subalit wala na rin itong nagawa pa kung hindi ang hayaan si Pakito na makaalis dahil nasasayangan din ang binata sa pwede nitong kitain kung sakaling may mahuhuli siyang hayop sa kagubatan na pupuntahan nila. Nagsimula na nga maglakad sina Pakito at Santino upang puntahan ang iba nilang makakasama
patungo sa gubat. Nang makarating sila sa iba nilang kasamahan, kaagad din silang nagsimula na sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad patungo sa naturang gubat, naging tahimik lang si Paquito habang nakikinig sa mga kasamahan niyang nagkukwentuhan. Napansin din ni Santino ang pananahimik nito, kaya tinanong siya nito kung ano ang kanyang iniisip. Wala naman Santino. Sadyang pinoproblema ko lang kasi ang perang pambili ng gamot ng aking ina. Kung nabubuhay lang din sana si Itay. Kinakailangan kong makahuli ng hayop para may maipangbili ng gamot ni Inay. Wika na lamang ng binata. Tinapik siya ni Santino at pinagsabihang pagigihan na lamang niya ang kanyang panghuhuli. Dagdag pa nito na tiyak na may mahuhuli siya dahil sa gabay nitong engkanto. Tumango at napangisi na lamang noon si Paquito at itinuon ng pansin sa kanilang paglalakbay. Nang marating nila ang gubat kung saan sila mangangaso, kanya-kanya na silang hanap ng kanilang pupuntahan. Dahil naghiwa-hiwalay na sila pagpasok pa lang nila sa gubat, naging alerto si Paquito sa kanyang paligid. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad habang inihahanda ang kanyang sibat. Kung totoo ngang may gabay ako, sana ngayon huwag mo akong biguin dahil kailangan ko talaga ng huli. Bulong pa ni Paquito. Narating ng binata ang gitna ng kagubatan, ngunit wala pa rin siyang nakikitang hayop. Pinanghinaan siya ng loob dahil doon, lalo na't wala ni kahit anong bakas na merong ligaw na hayop sa kanyang kinaoroonan. Napabuntong hininga pa nga si Paquito dahil muli niyang naaalala na kailangan niyang magkapera sa araw na iyon upang may ipangbili siya ng gamot ng kanyang mahal na ina. Kahit isang baboy ramo lang. Bulong pa ni Paquito sa kanyang sarili. Nasa ganong sitwasyon ang binata nang makarinig siya ng kaliskos sa hindi kalayuan. Nabuhayan siya ng loob kaya inihanda niya ang kanyang sibat. Pinakiramdaman niya ang kanyang paligid hanggang sa bigla na lamang tumahimik. Nagtaka si Paquito kung ano ang mga ingay na kanyang naririnig kaya minabuti niyang alamin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bahagi kung saan niya naririnig ang kaliskos at nang marating niya iyon, nangunot ang kanyang noo dahil wala naman siyang nakikita roon. Sinuyod niya ang paligid, ngunit walang hayop ang naroon. Napakamot na lamang ng kanyang ulo si Paquito at nagpa siya na sanang aalis doon, ngunit hindi pa man siya nakakahakbang. May kung anong bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Anong bagay na yon? Nilapitan niya ang naturang bagay at namangha siya kung bakit may sibat na nakatarak sa malaking puno ng balete. Ang naturang sibat, tila makalawang na at makaluma ang disenyo. May mga bagay na nakaukit doon na tila hango sa kakaibang likwahe. Kinakalawang na iyon at halata na dito ang kaporlan ng talim. Sa pagkakataong iyon, nagpalinga-linga pa si Paquito upang alamin kung may tao sa kanyang paligid at nang masiguro nitong siya lang ang tao roon, ng mga oras na iyon ay hindi siya nagdalawang isip na bunutin ng sibat na nakatarak sa puno. Nang magawa niya nga iyon, tila nakaramdam siya ng panlalamig sa hindi niya malamang kadahilanan. Nanindig ang kanyang balahibo sa katawan, ngunit kaagad din namang nawala. Pinagmasdan niya ng maigi ang naturang sibat at namangha siya, gayong dahan-dahang nag-iiba ang anyo ng nasabing bagay. Mula sa makalawang at lumang wangis nito, unti-unti itong tumalim, kuminis at nag-anyong bago. Naging malinaw din ang mga letrang nakaukit sa sibat, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Paquito kung anong ibig sabihin noon. Pagkaraan pa ng ilang sandali, ang naturang sibat naging kulay ginto. Napaisip ang binata kung totoong ginto ang naturang sibat o hindi. Kanino kayang sibat ito? Panigurado kung
Sino man ang may-ari ng sibat na ito, hindi siya normal na tao. Muli pa niyang pinagmasdan ang naturang sibat at muli niyang tinignan ang bagay na nakaukit dito. At sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw niya itong nabasa. Tuscan. Pagkatapos iwika ni Paquito ang naturang pangalan, umihip ang malakas at malamig na hangin. Hindi nga lang nagtagal iyon, kaya ganoon na lang talaga ang pangunot ng noo ng binatang iyon habang siya'y nagpapalinga-linga sa paligid. Anong nangyari? Bakit parang may kakaiba sa paligid? Ilang sandali pa siyang tahimik na nakatayo roon hanggang sa napagpasya na rin niyang lisanin ang lugar upang maghanap na ng hayop na kanyang huhulihin. Masyado lang ata ako nag-iisip kaya kung ano-anong nakikita ko. Nako, kailangan ko nang ituloy ang pangangaso. Nang mga oras na iyon, ang naturang sibat bumalik sa dati nitong anyo. Inakala pa nga ng binata na namalikmata lamang ito noong una at isinawalang bahala agad ang nangyari dahil nga ang kanyang atensyon ay nasa pangangaso. Pagkaraan nga ng ilang sandali, nagsimula na ulit siya sa kanyang paglalakad. Nang mga oras na iyon, tila nag-iba ang pakiramdam ni Paquito sa kanyang paligid. Tipong ramdam ng binata na tila may mga mata ang naturang gubat na nagmamasid sa kanya kahit wala naman siyang nakikitang tao. Ipinagsawalang bahala na lang niya ang kung anumang nararamdaman niya at itinuon ang pansin sa mga hayop na pupwede niyang mahuli. Sa tingin ko, naiengkanto na ako. Pero wala nang oras para matras eh. Kailangan ako ng aking ina. Kinakailangan kong makahuli ng hayop. Sa paglipas ng oras, wala pa rin nahuhuling hayop si Paquito. Nakarating na nga rin siya sa malapit sa kabundukan. Ngunit wala talaga siyang nakitang hayop na pupwede niyang mahuli. Napatingin pa ang binata sa kanyang paligid at napansing paunti-unti nang nawawala ang araw. Sa tingin ko nakachamba lang ako nung mga panahong nangangaso kami nila Santino. Kasi hanggang ngayon ni isa, wala pa akong nakikita. Kung may gabay man akong engkanto, nakikiusap po ko sana tulungan niyo po ako makahuli. Pagkarampa ng ilang sandali, napagpasya na lamang niyang bumalik sa kanilang pinanggalingan kung saan din sila makikita-kita ng iba pa niyang mga kasamahan. Wala namang naging sagabal noon sa daan si Paquito pabalik sa kanyang mga kasamahan. Subalit hindi nawawala ang pakiramdam niyang tila may nanonood sa kanya kahit saang bahagi man siya makarating. Nang makabalik na nga si Paquito sa kanyang mga kasamahan, nakita niya kaagad si Santino. Lumapit siya sa kanyang kaibigan at napansing laglag ang balikat nito. Wala ka rin bang huli, Santino? Tanong pa ni Paquito sa kanyang kaibigan nang tuluyan siyang makalapit dito. Napailing na lang sa kanya ang kanyang kaibigan. Nakatakas pa kasi kanina yung napana akong hayop. Nang habulin ko, hindi ko na makita. Kaya hinayaan ko na lang. Uwi ka pa ni Santino. Teka, saan mo nakuha yung sibat na yan? Dagdag pa nito. Nakita ko lang na nakatarak sa balete kanina, kaya kinuha ko. Hindi ko alam pero may kakaiba sa sibat na to eh. Wika naman ni Paquito. Tumango na lang at di na umimik pa si Santino, ngunit sa kanyang loob, wala naman siyang nakikitang kakaiba sa sibat na iyon. At noong makumpleto na silang lahat, kaagad nilang nilisan ang kagubatan. Tahimik lang sila noon habang naglalakad pa uwi. Halos lahat kasi sa kanila, walang nahuling hayop. Ngayon lang tayo walang huli na kasama si Paquito ha. Pero bumawi na lang tayo sa susunod. Baka talagang hindi napapanood ang mga aso ngayon. Wika ng isa sa mga kasama nila. Nang makauwi na si Paquito sa kanila, mas nalungkot nang makita ang kanyang ina
na nakaratay pa rin sa banig ng karamdaman. Tinanong kaagad siya ng kanyang ina patungkol sa kung anong nangyari sa kanyang pangangaso. Wala po akong nahuli, Nay. Halos lahat po sa amin walang nahuling hayop mula sa gubat na yon. Dagdag pa ni Pakito sa kanyang iwinika. Nakitaan naman niya ng lungkot ang mga mata ng kanyang ina dahil ibig sabihin lamang noon wala rin silang pera upang ipambili ng kanyang gamot. Hayaan niyo, ina. Magbebenta na lang muna ako ng mga gulay mula sa bukid. Tapos bukas po babalik ako sa pangangaso. Susubukan ko po ulit. Tinanguan na lang siya ng kanyang ina. Kaya nagpaalam na itong tutungo sa kanyang silid. Nang nasa silid na niya si Pakito, naalala kaagad niya ang makalawang na sibat na kanyang nakita sa gubat. Tinignan niya iyon ng mabuti at hindi mawala ang pagkamangha sa mga mata ng binata. Totoo kaya ang mga nakita ko nung araw na yon? Totoo kaya ang mga nakita ko kanina? Kung pagmamay-ari ka man ng kung anong nilalang, panigurado kung ibibenta kita. Malaki ang halaga. Panigurado din na makakabili na ako ng gamot ni inay. Hindi ko rin naman ito magagamit. Kaya mas sanay akong gamitin ng sibat ni itay. Uwi ka pa ni Pakito sa kanyang sarili. Dahil sa naging pag-iisip ng binata patungkol sa mahiwagang sibat na kanyang napulot, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya alam kung bakit biglaan niyang naramdaman ang ganoon, ngunit napahawak siya sa kanyang sentido. Ano to? Bakit naman bigla akong nahilo? Nasa ganong sitwasyon si Pakito nang napansin niyang tila may kakaibang usok na lumalabas sa bawat sulok ng kanyang silid. Bagyang napapikit ang binata noon dahil may nakita siyang tila nagliliwanag mula sa naturang sibat na kanyang napulot sa gubat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinusot niya ang mga iyon, ngunit patuloy pa rin niyang nakikitang nagliliwanag ang naturang sibat at ang mahiwagang usok na nagmumula doon at pumupuno ng kanyang silid. Bagya pa siyang napapikit ng mas nagliwanag iyon. Nakakasilaw ang liwanag na nanggagaling sa sibat kaya hindi niya matignan. At habang nasa ganong estado ang binata, muli itong nagulat nang makarinig siya ng malaking boses ng isang lalaki. Tila isang lalaking matipuno ang may-ari ng boses at nagwiwika ng kanyang pangalan. Pakito. Sino yan? Anong kailangan mo? Nakaramdam ng takot si Pakito dahil sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung sino iyon, ngunit malinaw sa kanya na hindi iyon tao. Sa pagkaraan ng ilang sandali ay naliwanagan si Pakito na nagmumula iyon sa sibat. Teka, wala akong ginagawang masama sa'yo ha. Kung nagagalit ka dahil sa pagkuha ko ng sibat na yan, kunin mo na. Uwi ka pa ni Pakito. Muli pang tinawag ng tinig ang pangalan niya at walang ano-ano. Nagsalita iyon. Pakito. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nangyayari nasa aking plano. Katulad ka rin ng iyong ama. Marahil ay nagtataka ka kung sino ako at ano ako. Subalit hindi pa ito ang tamang panahon upang ipakilala ko ang aking sarili sa iyo. Nais ko lang ipaalala sa iyo na ingatan mo ang aking sibat na minsan na ding ginamit ng iyong ama. Alagaan mo ito ng mabuti. At kapag dumating ang panahong kailanganin mo ang sibat, banggitin mo lang ang pangalan na nakaukit sa talim. Hindi magawang makagalaw ni Pakito dahil sa magkahalong emosyon na kanyang nararamdaman. Teka, ang ibig mong sabihin, kilala mo si Itay? Uwi ka ni Pakito.
Sumagot naman ang tinig ng, Oo. Minsan na kaming nagsama ng iyong ama sa pakikipagdigma laban sa mga kampon ng kadiliman. Sa mga lahi ng mga aswang. Pagkatapos naming mapagtagumpayan ang digmaang iyon, nagpamilya na siya at itinuon ang pansin sa inyo. Ngunit dahil nananaig ang kabayanihan sa puso ng iyong ama, ipinagpatuloy niya ang kanyang laban bilang isang sundalo ng inyong mundo upang kalabanin ang mga makakaliwang grupo. Hanggang sa huli niyang hininga, ipinagkatiwala ka na niya sa akin. nanlaki naman ang mga mata ni Pakito at natanong sa tinig kung kasama bang sundalo iyon ng kanyang ama. Ngunit sabi lang ng tinig, Nagkakamali ka. Ako ay ang kanyang engkantadong gabay. Pagkatapos namang magwika ng boses na nanggagaling sa subat, bigla na lang nawala ang pagliliwanag nito. Maging ang mga usok sa loob ng silid ni Pakito, bigla ring naglaho. Noong bumalik na sa normal ang sitwasyon ng silid ng binata, napatingin siya sa sibat at mabilis itong kinuha. Anong nangyayari? Sino iyon? At anong ibig niya sabihin? Naggabay siya ni Itay. Ano yung digmaang tinutukoy niya? Tanong pa ni Pakito sa kanyang sarili. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi makapaniwala ang binata sa nangyari sa kanya. Minabuti na rin niyang itago sa ilalim ng kanyang higaan ang naturang sibat na hindi niya alam kung sinong nagmamay-ari. Hindi na rin sigurado ang binata kung ang nabasa nitong pangalan na nakaukit mismo sa bagay na iyon ay ang siyang may-ari ng naturang sandata. Tulad ng sinabi ng boses kay Pakito, iningatan nga ng binata ang makalawang na sibat. Hindi man siya sigurado kung ano ang posibleng magawa at maitulong ng naturang bagay sa kanya. Ngunit may kutob siya na hindi nga iyon pangkaraniwan. Simula rin kasi nang mapasa kamay niya ito, madalas na nararamdaman niyang may nakabantay sa kanya. Hinayaan na nga lang niya at pinilit na ipagsawalang bahala ito. Sa tuwing umaalis si Pakito sa kanilang bahay upang mangaso, malimit niyang ang daladala ang naturang sibat. Hindi niya iyon maiwan-iwan sa kanilang bahay dahil baka mawala ito at hindi na niya makita pa. Pakiramdam din kasi ni Pakito na kapag daladala niya ang sibat, ligtas siya sa mga bagay na posibleng mangyari sa kanya sa daan o sa lugar kung saan siya naroon. Isang gabi, hindi mapakali si Pakito habang nakahiga siya sa kanyang silid. Hindi rin siya makatulog noon dahil sa malinsangang panahon. Bukod pa roon ay nagmamatsyag din siya sa kanilang paligid dahil may kung anong kutob siyang may hindi magandang mangyayari sa gabing iyon. Anong pakiramdam to? Bakit kaya ganito? Wika pa niya sa kanyang sarili. Siya lang ang gising sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. At habang nasa ganong sitwasyon nga si Pakito, nagulat siya nang may marinig siyang ingay ng mga pagyabag sa labas. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit tila ba ibon iyon na umaawit. Hindi lubos na maipaliwanag ni Pakito kung anong ingay na kanyang nauulinigan, ngunit may kutob siyang may kakaiba sa labas ng kanilang bahay. Gawa nga ng bagay na iyon ay napagpasya niyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung anong nangyayari doon, dala-dala ang kanyang sibat. At habang dala-dala niya ang kanyang sibat na napulot sa kanilang pangangaso, nagtungo nga siya sa labas ng kanilang bahay. Nang naroon na ang binata, nakiramdam siya sa kanyang paligid. Iba ang pakiramdam ko. May di magandang aura ako nararamdaman. Ngunit hindi ko maintindihan. Walang ano-ano. May kaluskos na narinig si Pakito sa masukal na bahagi sa hindi kalayuan. Kinutuban kaagad siya ng hindi maganda, kaya nanatili siyang alerto.
Nagpatuloy ang ingay na kanyang naririnig hanggang sa may natatanaw siyang naglalakad sa bahagi kung saan nagmumula ang naturang ingay. Nanlaki ang mga mata niya nang may makita siyang dalawang pulang bagay na tila lumulutang sa ere. Napaisip si Pakito na baka bolang apoy iyon, ngunit napagtanto niyang hindi naman kalakihan ng naturang mga bagay. Sa waringan niya, mga mata iyon na tila nagbabaga at pinagmamasdan lang siya. Tinatanaw pa niya iyon ng maigi hanggang sa napagtanto niyang parang papalapit sa kanya ang nagmamay-ari ng mga mata. Napatras na lang ang binata nang may tumambad sa kanya na isang malaking aso. Batid ni Pakito na hindi pang karaniwang aso iyon kaya kinatuban na rin ang binata. Hindi kaya aswang ang naturang asong yan? Kinilabutan noon ang binata nang biglang umalulong ng malakas sa malaking aso na parang nagtatawag ng kanyang mga kasamahan. Sa takot ni Pakito sa naturang nilalang, nagpasya siyang pumasok sa kanilang bahay. Dire-diretso siya sa kanyang silid noon at nahiga habang nakatalukbong ng kanyang kumot. Pambihira naman. Itay, ano ang aking gagawin? Wika ni Pakito sa kanyang sarili na halata ang takot at kaba na nararamdaman. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagi sa kanyang isipan na baka dahil sa sibat na kanyang napulot sa kagubatan, ginagambala na siya ng mga aswang. Nakaramdam kaagad siya ng takot at pagkabahala para sa kanyang pamilya. Hindi maaaring mangyari to. Kung ganun nga, mas maigi pang ibalik ko na lang to kung saan ko kinuha. Wika ni Pakito sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad naman ay walang naganap ng gabing iyon dahil hindi na rin nakita ng binata ang malaking aso sa kanilang paligid noong makapasok na siya sa kanilang bahay. Kinaumagahan, maagang nagising si Pakito upang magtungo sa gubat kung saan niya nakita ang naturang sibat. Naisip din niyang ibenta na lang sana iyon, ngunit mas nangibabaw sa kanya na ibalik na lamang iyon sa naturang gubat. Hindi ako katulad ni Itay na matapang. Hindi ko kayang sinasabi ng kung sino mang may-ari ng tinig na yon. Ayaw kong mapahamak si Inay, kaya hanggat maaari, iiwas ako sa gulo. Noong nasa gubat na nga si Pakito, bumalik siya sa puno ng balete kung saan niya hinugot ang naturang sibat. At pagkatapos ng ilang minuto, muli niyang itinarak ang sibat doon. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay at hindi na inisip pa ang patungkol sa bagay na iyon. Nang makarating naman si Pakito sa kanilang bahay, saktong nasa pintuan siya ng kanyang silid nang makarinig siya ng kalabog sa loob. Dali-dali siyang pumasok doon at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang ang makalawang na sibat ang nasa sahig. Ang makalawang na sibat pala na yon ang may gawa ng kalabog. Ganoon na lang ang pagkagulat ng binata at pagkaraan nga ng lapitan niya ang sibat at makumpirma na yun nga ang sibat na kanyang iniwan sa gubat, muli niyang narinig ang tinig. Ipinagkatiwala na ng iyong ama sa akin ang paggagabay sa iyo, Pakito. At kasama noon, ang pagpapamana sa iyo ng aking sibat. Malapit nang dumating ang panahon na magagamit mo ito. Gising na muli sila at nagbabadya ng manalasa. Kailangan ka ng mga tao ng baryong ito, Pakito. Wika ng boses na mula sa sibat. Napakamot ng kanyang ulo si Pakito at dinampot ang naturang sibat. Walang ano-ano. Napatanong pa siya roon kung ano ang kailangan nito sa kanila at bakit siya pa. At ang sabi ng tinig, nasa dugo na niya ang pagiging bayani katulad ng kanyang yumaong ama. At ang mismong sibat na pagmamay-ari ng nilalang,
ito mismo ang pumili sa kanya. Gawa ng hawak ulit ni Pakito ang makalawang na si Batay, naisip din niya ang aso na makailang beses siyang pinagmamastan. Hindi alam ni Pakito kung ano ang kinalaman niya sa naturang nilalang. Kaya na-curyoso na rin siya. Hindi naman siya ginagalaw noon at tanging pagmamatsyag lamang sa kanya ang ginagawa ng naturang hayop. Nagpatuloy sa ganong sitwasyon si Pakito, subalit kahit na ganoon, nawala na rin ang nararamdaman niyang takot. May kung ano kasing nasa loob-loob ng binata na nagsasabi sa kanya na wala siyang dapat na ikatakot. Tila may pakiramdam din siya na kahit na anong mangyaring masama sa kanya, may darating upang siya'y tulungan. Nang sumapit nga ang kinahaponan ng araw na iyon, nagtungo si Santino sa bahay ni Pakito. Niyaya siya ng kanyang kaibigan upang sumama rito sa pagkakaingin. Hindi naman tumanggi pa si Pakito at kaagad na nagpaalam sa kanyang ina. Umalis din naman noon si Santino at sinabing babalikan na lamang si Pakito bago dumilim at nang sabay na silang pumunta sa kabilang gubat kung saan sila magkakaingin. Naghintay na lang si Pakito sa oras na aalis sila at nang nakabalik na nga si Santino, kaagad din silang lumisan. Dala-dala naman ni Pakito ang makalawang niyang sibat. Nagtaka pa nga si Santino nang makitang dala niya iyon. Sinabi na lamang ni Pakito na mas mabuti nang nagdadala ng sandata lalo na't hindi daw ligtas ang panahon ngayon. Ikinangisi na lamang ni Santino ang tinuro ni Pakito at hindi na lang pinalaki ang usapin at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Itinuon ng dalawa ang paglalakad patungo sa gubat dahil naghihintay na rin sa kanila ang kanilang mga kasamahan doon. Ngunit si Pakito, nananatiling alerto sa kanyang paligid. Hindi din kasi maiwasan ni Pakito na makaramdam ng kakaiba. Napapalinga-linga pa siya sa kanilang dinaraanan, gayong ramdam niya na may nakasunod sa kanila. Nagtataka si Santino sa ikinikilos ng binata, kaya tinanong nito si Pakito kung bakit tila balisa ito. Sabi naman ni Pakito na baka lang may makasalubong silang hayop na pupwedeng maiulam o maibenta. Sakto din daw na dala-dala niya ang kanyang sibat. Napatango na lamang sa kanya ang kanyang kaibigan at hindi na rin nagtanong pa. Nakarating naman sila sa gubat na iyon at naabutan ang kanilang mga kasamahan na nagsisimula na sa kanilang ginagawa. Gabi na rin iyon, kaya agad nang tumulong sila Pakito at Santino sa kanila. Dahil naging abala silang lahat noon sa kanilang ginagawa, hindi nila napansin na may mga nakapaligid na sa kanila roon. Noong una, inakala nga nilang mga ligaw na hayop lang ang mga nakapaligid sa kanila. Ngunit nang mapansin nila ang mapupulang mga mata ng mga nilalang, kanya-kanya na silang handa ng kani-kanilang mga sarili. Nagsilapit ang mga dambuhalang aso sa kanila. Ano mga yan? Panigurado akong hindi normal na aso ang mga yan. Wika ng isa sa mga kasama nila Pakito. Walang ano-ano nga noon. Sabay-sabay na umatake sa kanila ang mga malalaking aso. Nagsigawan naman sila at kanya-kanyang takas mula sa mga nilalang na iyon. Ang iba sa mga kasama nila Pakito agad na napahamak. May mga nalapa na mga nilalang at sa kasamaang palad, mga namatay. At habang nakikita iyon ng binatang si Pakito, nakaramdam siya ng di matatawarang takot. Ang gabing iyon ay napuno ng pag-angil at pagsigaw ng mga taong walang awang kinakain ng mga nilalang. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, agad na nagtungo sila Pakito at Santino sa puno kung saan nakalagay ang makalawang na sibat niya. Nang makarating na sila doon, aatakihin pa sana sila ng ibang malalaking aso, ngunit di sila malapitan ng mga ito. Panay-angil lang ang mga iyon sa kanilang dalawa.
Hanggang sa mapagtanto ni Pakito na marahil hindi makalapit ang mga aswang ay dahil sa makalawang nitong sibat. Hindi kaya ang sibat na ito ang kanilang habol? Tanong pa ni Pakito sa kanyang sarili. Muli siyang napatitig sa kanyang mga kasamahan na naghihiyawan habang isa-isang nilalapa ng mga naturang nilalang. Natakot ang binata, kaya nagpasya siyang tumakas kasama ng kanyang sibat. Halika na sa Dino, tumakas na tayo dito. Nang tatakbong muli ang dalawa, isang aso muli ang mataas na lumundag sa kanila at naabutan ng kanyang kaibigang si Santino. Napamulagat ng mata ang dalawa dahil doon. Nang matapakan ng naturang nilalang ang kaibigan niya, nadapa ito at walang pagdadalawang isip na kinagat nito ang ulo ni Santino na agad na ikinapugot ng kanyang ulo. Santino! Inakala ni Pakito na pagkakataon na niya iyon upang makalis siya roon. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo doon. Siya na ang naging punterya ng mga aswang. Nang mga sandaling iyon kasi, siya na lang ang natitirang buhay sa kanila at ang lahat ng kanyang mga kasamahan naliligo na ng kani-kanilang sariling dugo. Tumakbo na si Pakito dahil alam niyang wala siyang laban sa mga ito. Subalit dahil mabilis ang kilos ng mga aswang, nagawa siyang hadlangan ng mga ito sa plano niyang pagtakas. Pinalibutan siya ng mga iyon at inangilan. Anong gagawin ko? Ayoko pong mamatay. Kailangan ako nila, inay. Bulong pa ni Pakito sa kanyang sarili. Hindi na alam ni Pakito ang kanyang gagawin ng mga sandaling niyon. Naisip niya ang kanyang pamilyang maiiwanan niya kung siya'y maging biktima ng mga aswang na iyon. Marami ang mga naglalaki ang aso na iyon na papalapit sa kanyang kinaoroonan. Ang iba sa mga aswang na iyon ay mabilis nang tumakbo patungo sa kanya upang siya'y atakihin. Hindi alam ng binata ngunit sumagi sa isipan niya ang pangalan ng kanyang nakita sa sibat. Naglakas loob ang binata na imulat ang kanyang mga mata at mabilis na kinuha ang makalawang na sibat sa kanyang likuran. Walang pag-aalinlangan niyang binigkas ang salitang nakaukit doon at kaagad niyang itinarak ang talim nito sa lupa. Tuskan! Ganoon na lang ang gulat at pagkamangha ng binata nang biglang lumiwanag ang naturang sibat na naging dahilan para siya'y masilaw. Narinig na lang niya ang tila mga espadang ikinikiskis sa isa't isa. Walang ano-ano. Nagkaroon ng malalakas na pagdagundong ng mga kidlat sa kalangitan, dahilan para imulat ni Pakito ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Pakito nang makita ang isang matipunong lalaki na nasa kanyang harapan. Napansin nito ang dalawang matatalas na sibat ng lalaki na tila nag-aapoy habang ikinikiskis nito sa bawat isa ang talim ng mga iyon. Napatingin sa kanya ang lalaki at saka napangiti. Nanatiling nakatayo si Pakito sa likuran ng lalaking iyon na animoy pinoprotektahan siya. Napasulyap ang binata sa mga dambuhalang aso, ngunit tila nagdadalawang isip ang mga iyon na sumugod sa lalaking may hawak ng mga sibat. Dahil ayaw nilang lumapit sa lalaki, ang lalaki na mismo ang lumapit sa kanila. Dahil sa bilis nito, hindi na gaanong nasundan pa ni Pakito ang mga galawan ng misteryosong lalaki. Maging ang mga aswang ay mabibilis din ang paggalaw. Subalit kahit na anong bilis nila, di nila kayang tapatan ang lalaki at nagagawa sila nitong mapatumba ng isa-isa. Manghang-mangha ang binata sa lalaki dahil sa husay ng paggamit nito ng kanyang sibat. Bawat aswang kasi na tinatamaan ng sibat niya, nasusunog at sa isang iglap, nagiging abo na humahalo sa hangin. Umaapoy ang dalawang dulo ng sibat ng lalaki, kaya natatakot ang mga aswang na umatake sa kanya. Nagpatuloy ang labanan ng lalaki at maging ng mga aswang habang ang binatang si Pakito nananatiling nanonood sa kanila.
Kagaya ng dating laban, hinding-hindi niyo magagapi ang kabutihan. Wika ng mandirigmang nilalang. Makalipas ang halos 10 minutong paglalaban, tila naging tahimik na ang paligid. Wala nang aswang na nakikita si Pakito. Lumapit naman sa kanya ang lalaking mandirigma at nagpakilala. Pakito, ako si Tuscan. Paumanhin at ngayon lang ako nagpakilala sa iyo. Ang iyong pagsambit ng aking ngalan ang siyang nagsamo sa akin dito sa inyong daigdig. Hindi alam ng binata kung anong magiging reaksyon niya ng mga oras na iyon. Noon din, sinabi ni Tuscan sa kanya na ang patungkol sa kanyang sarili at maging sa makalawang na sibat na hawak ni Pakito. Iyon ay dahil nais ng mga iyon na mapasakamay ang naturang sibat ni Tuscan. Ang engkantadong mandirigma sa daigdig ng mga engkantado. Ayon sa engkantadong lalaki, nais mapasakamay ng pinuno ng mga aswang ang kanyang sibat nang sa gayon maging alipin siya ng mga ito. Subalit dahil ayaw niyang mangyari ito, naisip niyang sa anak ng dati niyang tagapangalaga ipapaubaya ang sibat at ganun na nga lang ang tuwa niya nang basbasan siya ng ama ni Pakito sa kanyang plano. Bago kasi malagutan ng hininga ang ama ni Pakito, nagpakita si Tuscan sa ama niya at humingi ng pahintulot sa kanyang plano. Ibig sabihin makapangyarihan ka. Pero sana, sa sundalo mo na lang din ibinigay ang kapangyarihan mo at hindi sa katulad kong mahina. Wika ni Pakito habang ipinapakita kay Tuscan ang kanyang makalawang na sibat. Dahil alam kong may busilak kang puso na katulad ng iyong ama. Ang kabutihan ng iyong loob, malakas na kapangyarihan para panghawakan ang responsibilidad na dala ng sibat. Tugon naman ni Tuscan. Hindi nakaimik ang binata at mas pinili na lamang manahimik. Kahit nailigtas si Pakito ng dahil kay Tuscan, hindi may pagkakailang kinukonsensya siya dahil sa nangyari sa kanyang mga kasamahan. Nang masigurado ni Tuscan ang kaligtasan ni Pakito, nagpaalam na ito sa binata. Hanggang sa muli nating pagkikita, Pakito. Kapag kinailangan mong muli ng aking tulong, muli mo lang itarak ang sibat sa lupa at sambitin ang aking ngalan. Sabi pa ni Tuscan, sabay naglaho na parang bula. Nagpasalamat na lamang noon si Pakito sa mandirigmang engkantado. Umugong sa baryo pati na rin sa mga karatig bayan ang nangyaring pagpaslang ng mga aswang sa mga kasamahan ni Pakito. Laking pasasalamat naman ng kanyang pamilya dahil nakaligtas siya sa ganoong sitwasyon. Subalit simula nga noon, tila pinangambahan na ni Pakito ang bawat gabing nagdaraan. Naiisip kasi niyang hindi imposibleng balikan siya ng mga aswang na pinatay ng engkantadong mandirigma na nasa loob ng kanyang sibat. Maging siya, may pagnanais ding ipagiganti sa mga aswang na iyon ang kanyang mga kasamahan. Kaya gawa noon ay nagpasya si Pakito na mag-aral kung paano makipaglaban. Hindi man niya alam kung paano simulan, subalit kalaunan, natutunan niya rin ito. Ipinagtaka pa ng kanyang pamilya ang biglaang pag-aaral ni Pakito kung paano makipaglaban gamit ang sibat. Tugod na lamang ng binata ay kailangan niya iyon sa pangangaso at nang hindi siya matulad sa kanyang mga kasamahan na pinatay ng mga aswang na umatake sa kanila sa gubat. Sumang-ayon ang kanyang pamilya, ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang patungkol sa tunay na dahilan kung bakit ginusto ni Pakito na matutong makipaglaban. Kahit papano, handa na rin akong harapin ang mga aswang na yun. Sa tulong ni Tuscan, alam kong mapagtatagumpayan naming mapaslang ang mga natitirang lahi ng mga nilalang na yun. Ama, kung naiirinig mo ako, sana gabayan mo din ako. Wika pa niya sa kanyang sarili.
Sa paglipas nga ng mga araw, mas naging bihasa si Paquito sa pagkikipagkombate, lalo na sa paggamit ng kanyang sibat. Hindi pa sila ulit nagkikita ni Tuscan, ngunit nagkakausap sila sa pamamagitan ng makalawang na sibat. Batid ni Paquito na nagpapalakas pa ng gusto si Tuscan, at nang handa silang pareho sa laban na inaasahan nilang mangyayari sa pagitan nila at ng mga natitirang lahi ng mga aswang na pinatay ng engkantado. Hanggang sa dumating na nga ang panahong pinakahihintay nila. Nasa kabundukan noon si Paquito upang maghanap ng mga halamang gamot para sa kanyang ina. Habang abala sa kanyang ginagawang binata, nagulantang siya nang pinalibutan siya ng mga mababalahibong nilalang. Mga taong may wangis ng aso at may mga matatalim na pangil. Kitang-kita din sa mga ito ang kani-kanilang mga nagbabagang mga mata. Dahil dito, naantala siya sa kanyang ginagawa at hinarap ang mga aswang na iyon. Sa wakas, nagpakita ulit kayo. Alam ng binata na hindi niya kakayanin na mag-isa lang ang mga aswang na iyon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang kaibigang mandirigma. Pinaikot niya ng dalawang kamay ang kanyang sibat, sabay mabilis na tinarak sa lupa at sigaw ng ngalan ng engkantado. Muli kitang sinasamo. Magiting na mandirigma ng mga engkantado. Tuscan! Dumagundong ang malalakas na kulog at kidlat, at pagkaraan ng ilang segundong pag-ihip ng malakas na hangin, tumambad sa mga aswang ang nagliliwanag na engkantado na may nag-aapoy na mga sibat. Simulan na natin to. Pagkawika ni Paquito ng mga kataga, nagsimula na ang kanilang harapan. Nang umatake ang mga aswang sa kanila, hindi na sila umatras pa at hinarap din ang mga ito. Bawat aswang na lumapit kay Paquito, sinisibat niya. Maging ang mandirigmang si Tuscan, sabay-sabay na nilalabanan ang mga aswang na sumusugod din sa kanya. Nagagawa niyang paslangin ang mga iyon at nagiging abo sa tuwing natatamaan ng kanyang mga sibat. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan na pinapangunahan ng mga aswang na noon paunti-unting nalalagas. Noong kaunti na lamang ang mga nilalang, tila nasiyahan si Paquito dahil magagawa niyang gapiin ang mga ito. Subalit ganoon na lang ang kanilang gulat nang magsidatingan pa ang iba. Yun nga lang, kahit na anong dami pa nila, nakaya pa rin sila ni Paquito at Tuscan. Bawat dugo ng nilalang na bumabahid sa sibat ng engkantadong mandirigma, mas tumitindi pa ang lakas na yun. Natakot pa nga ang mga aswang dahil sa nasasaksihan nilang nangyayari sa kanilang mga kalahi. Ngunit dahil nais silang maipagiganti nga ang mga ito, sumusugod pa rin sila. Ngunit nananatili silang bigo at napapaslang ng engkantado at ng binata. Isang malakas na pag-atake na lang sa mga natitirang aswang ang ginawa ni Tuscan na naging dahilan upang masunog ang mga ito at maging abo. Sa kadahilan ng natapos na ang laban sa pagitan ni Paquito, Tuscan at sa mga aswang, nagpa siya na ang engkantadong mandirigma na magpaalam kay Paquito. Ayon sa engkantado, kailangan na nitong umalis upang muling makabawi ng kanyang lakas. Kagaya ng madalas na sinasabi nito na kung kinakailangan ni Paquito ng kanyang tulong, gawin lamang nito ang ritual na pangtawag sa kanya. Muling nagpasalamat si Paquito sa naging tulong ng engkantado sa kanya upang magapi ang mga aswang na iyon. Ipinagpatuloy na lamang din ng binata ang pangunguha ng halamang gamot para sa kanyang ina, at pagkatapos ay nagpa siya ng umuwi sa kanilang bahay. Nang makarating na sa kanilang bahay ang binata, nagtaka pa ang kanyang ina
kung bakit duguan ang kanyang kamiseta. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na ikwento sa mga ito ang nangyari. Maging ang patungkol sa engkantado at sa makalawang na sibat nito, sinabi rin niya sa kanyang pamilya. Laking pasalamat ng kanyang ina dahil sa ilang beses na pagliligtas sa kanya ni Tuscan sa matinding kapahamakan. Napaluha din ito dahil nabanggit din ni Paquito na ang engkantadong iyon naging kaibigan din ng yumao nitong ama bago ito magpamilya at pumasok sa pagsusundalo. Sinabi naman ng kanyang ina na pamilyar na ang pangalan ng engkantadong iyon dahil sa kanyang hinala. Nabanggit na iyon ng ama ni Paquito noong mga panahong nagkakilala pa lamang sila noong kabataan pa nila at nung isa pa lang itong antingero. Gumuhit sa labi ni Paquito ang pagkamangha dahil sa kanyang narinig. Noon pa lamang kasi niyang nalaman na naging antingero pala ang kanyang ama bago ito pumasok sa pagiging sundalo. Dahil doon, mas umigting ang kagustuhan ni Paquito na maging bihasa sa pakikipaglaban lalo na sa mga aswang. Nagpatuloy ang ganoong pamumuhay ni Paquito. Sa tulong ng engkantadong mandirigma, nagagawang ipagtanggol ni Paquito ang mga tao mula sa mga aswang nang kahit wala na ang tulong ni Tuscan. Naging kilala si Paquito bilang manghahasa na gumagamit ng sibat. At may mangilan-ngilan din nakakakita sa engkantadong kasama niya na nakikipaglaban. At dahil doon ay mas nagibayo sa kanilang nayon ang usapin patungkol sa gabay ng engkantadong mandirigma ni Paquito. At ang lumaon nga, ipinagpatuloy ni Paquito ang pagsasanay at pagpapalakas, gayon din ang pag-aaral ng lihim na karunungan. At paglipas nga ng 5 taon, naging ganap siyang mahusay na manggagamot at malakas na antingero.